At para sa ating mga balita, bansang China, kabado na sa plano ni Donald Trump. Pati dagat ng Mexico, aangkinin na daw ng Amerika. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sumumpa ang bagong halal na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump na babawiin na ang Panama Canal mula sa gobyerno ng Panama. Yan ang sinabi ni Trump sa kanyang inaugural speech matapos banggitin ang Manifest Destiny. Ang Manifest Destiny ay isang 19th century doctrine na tumatalakay sa pananakop ng Amerika hanggang sa kalawakan. Pinalakas ni Trump ang kanyang banta na ibalik ang kontrol ng Estados Unidos sa nasabing kanal at muling inakusahan ang Panama ng paglabag sa mga pangako nito noong 1999 patungkol sa final transfer ng waterways at ang pagbibigay ng operasyon nito sa China. Mga akusasyong mariing itinanggi naman ng pamahalaan ng Panama. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang bagong Pangulo kung paano niyang isasagawa ang planong ito, pero hindi niya itinatanggi na posibleng gumamit ng puwersang militar ang US na ikinabahala naman ng mga kaalyado at kalaban sa Latin America. Sa isang post sa X, tinugon ni Panama President Jose Raul Molino ang sinabi ni Trump sa kanyang inauguration speech at sinabing maayos naman ang pamamahala ng Panama sa kanal para sa pandaigdigang kalakalan, kabilang na ang maayos na pakikitungo sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, mananatiling pag-aari ito ng mga taga-Panama. Ang muling pagbanggit ni Trump sa kanyang banta sa Panama Canal ang pinakamalinaw na pahayag niya hinggil sa agenda sa pagpapalawak ng teritoryo. Kasabay nito, sinabi din niya bago ang kanyang inaugurasyon na nais niyang bilhin ang Greenland na pag-aari ng Denmark dahil sa ito ay mahalaga para sa interes ng pambansang seguridad ng US at iniisip din na gawing estado ng US ang Canada. Inakusahan naman ng mga kritiko si Trump na gumagamit daw siya ng mga salita tungkol sa modernong imperialismo, kung saan naniniwala sila na ang mga ganitong retorika ni Donald Trump ay magiging justification sa pag-atake ng Russia sa Ukraine at sa China kung magpasya na itong sakupin ang Taiwan. Sa isang post sa X na inilabas ni Michael McFaul, dating US Ambassador sa Russia sa ilalim ng Administrasyong Obama, sinabi niya na hindi maaaring maging Pangulo ng Kapayapaan si Trump at pagkatapos ay babawiin ang Panama Canal. May mga analyst rin na nagtatanong, seryoso ba talaga si Donald Trump sa pagpapasimula ng tinatawag na land grabbing? At nag-iisip sila na baka ginagamit lang ni Trump ang ganitong posisyon bilang taktika upang makakuha ng mga pakinabang sa hinaharap. Bukod pa rito, kilala si Trump noong kanyang unang termino sa pagbibigay ng mga pahayag at banta, ngunit hindi naman natutuloy. Bagaman hindi binanggit ni Trump ang Greenland at ang Canada sa kanyang inaugural speech, nagbigay siya ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga layunin sa pagpapalawak ng teritoryo. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons.
and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ang ideya ng Manifest Destiny ay nagsasabing mayroong tadhana o misyon ang Amerika na sakupin at gawing kolonya ang buong kontinente. Sinabi ni Trump na mapait ang pagbibigay ng Panama Canal sa Panama. Bilang bahagi kasi ng kasaysayan, itinayo ng Estados Unidos ang kanal at pinamahalaan ang teritoryo sa paligid nito sa loob ng mga dekada. Ngunit noong 1977, nilagdaan ng Estados Unidos at Panama ang dalawang kasunduan na nagbibigay daan para sa pagbabalik ng kanal sa ganap na kontrol ng Panama. Ibinigay ito ng Estados Unidos noong 1999 matapos ang isang panahon ng joint authority ng US at Panama. Ayon kay Trump, pinahirapan daw ng pag-transfer na ito ang mga Amerikano, isang hakbang na hindi dapat anya nangyari. Ang pangako ng Panama sa US ay hindi rin daw tinupad. Dagdag pa niya, sobra-sobra din daw ang singil sa mga barko ng US at hindi rin daw patas ang pagtrato sa kanila. Mariin namang iginigiit ng Panama na tinatrato nito ng patas ang lahat ng mga barkong dumadaan sa kanal at sinabi nitong walang kontrol ang China sa pamamahala doon. Bagaman wala talagang kontrol o pamamahala ang China sa Panama Canal, isang Hong Kong-based subsidiary ang matagal nang namamahala sa dalawang pantalan na malapit sa Caribbean at Pacific na mga pasukan ng kanal. Yan ay ang CK Hutchison Holdings. Matapos ang mga sinabi ni Trump sa inaugurasyon, agad na inanunsyo ng Panama Maritime Authority na uumpisahan na nila ang pagsasagawa ng audit sa Panama Ports Company na kontrolado ng CK Hutchison. Ang kanal ay binubuo ng 82 kilometrong artificial waterways na nag-uugnay sa mga karagatang Pacific at Atlantic sa pamamagitan ng Panama. Mahalaga ito para sa pag-import ng Estados Unidos ng mga sasakyan at kalakal mula sa Asia, pati na rin sa mga pag-export ng Estados Unidos ng mga kalakal tulad ng liquefied natural gas. Ayon kay Marco Rubio, na piniling Secretary of the State ni Donald Trump, kung magkakaroon anya ng alitan o digmaan sa pagitan ng Estados at China, posible daw na magbigay ng utos ang mga Chinese sa mga kumpanyang namamahala sa mga pantalan ng kanal na isara ito at pigilan ang mga barko ng US na dumaan. Ang ganitong hakbang ay magkakaroon daw ng malalaking epekto, hindi lang sa ekonomiya ng US, kundi pati na rin sa pambansang seguridad at depensa. Napakahalaga ng kanal para sa kalakalan at transportasyon ng mga kalakal at kagamitan ng Amerika. Sa iba pang balita, Donald Trump sumumpang aangkinin ang dagat ng Mexico. Sa kanyang inaugural speech, inulit na naman ni Donald Trump ang intensyon niya na palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawin itong Gulf of America. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon, inihayag ni Donald Trump ang kanyang plano na palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America. Ang Gulf of Mexico ay isang mahalagang bahagi ng karagatan na matatagpuan sa pagitan ng baybayin ng Gulf ng Estados Unidos, mga silangang estado ng Mexico at ng isla ng Cuba. Mahalaga ito sa ekonomiya dahil dito isinasagawa ang mga aktibidad tulad ng pangingisda, transportasyong pandagat at produksyon ng langis at gas. Dahil dito, maaaring may kinalaman sa mga ekonomiyang aspeto ng rehiyon kung bakit interesado si Trump na gawing Gulf of America ang pangalan ng lugar. Patatandaan na nabanggit na ito noong nakaraang buwan ni Donald Trump at ipinaliwanag niya na ang bagong pangalan ay mas maganda at mas angkop dahil ayon sa kanya, ang Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi ng mga aktibidad na nangyayari doon, kaya't nararapat lamang na ito'y tawaging Gulf of America. Walang international agreement o anumang official regulation na nag-i-exist ngayon tungkol sa pagbibigay ng pangalan sa mga ocean basin o anumang mga maritime area.
Bagaman may mga organisasyon tulad ng International Hydrographic Bureau na nagsusumikap na gawing pare-pareho ang mga pangalan at lutasin ang mga alitan tungkol sa dagat. Kahit na sinabi ni Trump na nais niyang baguhin ang pangalan ng Gulf of Mexico sa Gulf of America, hindi ito naging bahagi ng isang executive order o opisyal na kautusan mula sa presidente, gaya ng iba pang mga hakbang na kanyang inanunsyo. Sinabi ni Trump na ang pagbabago ng pangalan ay mangyayari sa maikling panahon, ngunit wala pang formal na dokumento na nagpapahayag ng pagbabagong ito. Sa madaling salita, kung magpapasya ang presidente ng Estados Unidos na baguhin ang pangalan, maaaring maganap ang pagbabago sa mga opisyal na dokumento sa loob lamang ng kanilang bansa. Gayunman, hindi ito otomatikong magiging opisyal o susundan din ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Kahit na ang Estados Unidos ay magtakda ng bagong pangalan para sa Golpo, hindi ibig sabihin na ang ibang bansa tulad ng Mexico o Cuba ay obligado na gamitin ang bagong pangalan. Ang mga hindi pagkakaunawaan na may kinalaman sa pagbibigay ng pangalan ay kadalasang nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng iba pang mga bansa, gaya ng halimbawa ng kaso sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Tinatawag itong Persian Gulf ng Iran at Arabian Gulf naman ng Saudi Arabia na nagiging sanhi ng diplomatic tension sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Japan at South Korea ay matagal na ring may issue hinggil sa kung ano ang tawag sa dagat na nasa pagitan ng Korean Peninsula at Japanese Archipelago. Tinatawag itong Sea of Japan sa Tokyo, na ibinase nila sa mapa na ginawa ng mga misyonerong Katoliko at mga Europeans noong ika-17 siglo. Pero nagrereklamo dito ang South Korea at sinabing ibinabalik ng pangalang Sea of Japan ang alaala ng pananakop ng mga Hapon sa Korea noong 1910 hanggang 1945. Dahilan kung bakit tinawag nila itong East Sea at hindi Sea of Japan. Samantala, ang dagat naman sa pagitan ng Brunei, China, Malaysia, Philippines, Taiwan at Vietnam ay kilala bilang South China Sea sa wikang Ingles. Pero West Philippine Sea ang tawag dito sa Pilipinas, habang East Sea naman ang tawag sa Vietnam at South China Sea sa China. Dahil dito, may ilang mga pagmumungkahi na palitan ng pangalan nito at gawing Southeast Asia Sea. Ang US Board on Geographic Names ang responsable sa pamamahala ng mga opisyal na pangalan ng mga lugar sa loob ng Estados Unidos. Sa kanilang website, sinabi ng board na hindi nila hinihikayat ang pagpapalit ng pangalan, maliban na lamang kung may matibay na dahilan. At idinagdag pa nila na karaniwan ang pinakamahalagang patakaran hinggil sa mga pangalan ay nakasalalay sa local community na nakatira doon. Ibig sabihin, ang mga pangalan ng lugar ay mas pinahahalagahan kung ito ay tinatanggap at ginagamit ng mga taong nakatira mismo sa mga komunidad na naroon. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.